Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel. Ngayon sa video na to ay babalik po tayo sa Balones Duck Farm at ito na, andito na tayo sa kanilang building. So magbibigay tayo ng update kung ano na yung mga progress dito sa kanilang farm. So dumating na po yung kanilang duckling, siguro mga mga 2 weeks na po ito dito simula nung dumating. At tingnan natin yung kabuuang forma ng building niya. Pero bago yan guys, kung gusto niyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi ngayong updated sa mga bagong uploads natin. Tingnan na po natin yung kanilang mga ducklings. Ayan. So, eto na. Tingnan nyo guys yung kanilang mga ducklings. Oh. Talagang malalaki guys. Matataba. At ito palang pinaglagyan nila guys ay hanger portion po ito. Nilagyan nila ng trapal. Then nilagyan nila ng risal. Ito po yung nagsisilbing brooder nila. So, dito sila hanggang 2 weeks para sanayin pa sa klima ng ating klima dito. So, ayan guys, kung makikita nyo naka-risal. Maganda kasi guys na malagyan ng risal kasi tuwing umaga or tuwing madaling araw ay hindi malamig or tuwing gabi. So, ayan. At nagbibigay po sila ng vitamins. Anong vitamins po ito, Long? Electrolytes? Multivitamins? Vitamin Pro. Nagbibigay sila ng Vitamin Pro. So, ayan. Ilang heads po ito dito, sir? Mga 150, sir. 150 heads na female lang po ito lahat. Shout out po dyan kay Sir Hinayon, Marvin Hinayon at Hinayon Duck Farm. So, sa kanila po galing itong ducklings. Yan guys, ito muna yung mga ducklings yung titingnan natin. Tsaka na tayo mamaya sa kulungan. I-explain po natin yung mga part ng kulungan. Tara na guys, dito tayo. At meron pang mga guys, mga duyan. So dito siguro sila natutulog tuwing gabi kasi nga binabantayan talaga nila kasi merong pusa or ano bang hayop na pwedeng maka-damage ng mga ducklings. So ayan, tingnan natin dito. Ay, tulog diri along. Basta lagi ni diri along. Wala, sa tubig lang, sir. Dre, so, ito na guys, kung makikita nyo. Ayan, at doon guys, ay nilalagyan nila ng sako ng risal para hindi pa makalabas. Kasi doon na part ay doon yung tubigan. Kapag kapag malaki na sila. Yun na yung gagamitin doon. So, mayroong trapalong, ito, tinatabunan sila ng trapal dito tuwing gabi. Tuwing hapon. So, ayan. So, tinatabunan pa pala nila guys tuwing gabi. Ilang days na ito? 8 days. So 8 days na guys. So, malapit nang mag 15 days. So, pag 15 days, pwede na silang pakawalan dito sa baba or alisin na itong naka-beadings dito na risal. At dito may mga lalaki. Mga lalaki ito dito long. Laki na. Color black. Then guys, dito pa tayo guys. Lahat itong box na ito long 150 heads na duckling. So total of 600 heads na ducklings po yung in-order nila. So, lahat ay nilalagyan ng vitamins. Ayan guys, dito tayo guys, tingin tayo dito. At yung kanilang drum guys, ito po yung water storage nila para painom nila. So ayan. At nakakuha ng tubig, kumuha ng tubig sa sa tubig ng ulan. Ayan, at meron ding water pump ito long. Meron ding supply ng water pump doon. So dalawa yung source ng tubig doon sa
deep well na nilalagyan ng water pump papunta dito. So ayan. At ito yung mga ducklings niya guys. Talagang maganda yung mga katawan guys. Oh. Maganda yung paglaki. Ayan, at dito, i-focus mo konti dito lang. Ayan, ito yung mga male, color black. At yung mga female ay kulay brown. Ayan, dark brown. So, ayan guys. Natingnan na po natin yung mga ducklings at ngayon ay yung kulungan naman. Kung ano yung mga style ng kulungan at yung forma, yung design. So, ngayon, kung makikita nyo, nandyan yung hanger portion na 12 feet po ang lapad niyan. At siguro nasa mga mga 5 feet yung taas mula dito sa ground. So nandito yung hagdanan, paakyat. Kapag malalaki na sila guys, kapag naglaying na po sila, dito yung hagdanan nila, aakyat. At so dalawa yung hagdanan nila guys. Dalawa yung hagdanan. At dito, ito po yung paitlogan soon. Kapag mangingitlog na po yung mga itik, siguro mga 5 months, 6 months. So, ayan, mangingitlog na po sila niyan. So, dito, yung kanilang itlogan. Hindi na nila nilagyan ng yung sira, yung yung harang. So, ganito na lang talaga yung style nila. At, doon yung painuman na portion. So, mamaya titingnan natin mula sa labas. So, dito, nilagyan na nila ng solar. Ayan, kung makikita nyo. Talagang may ilaw na tuwing gabi. So, maganda rin na sanayin natin yung ating mga itik na merong liwanag or merong ilaw para kapag merong mga tao na magdadala ng ilaw sa labas ay hindi na sila mai-stress or hindi na sila mabubulabog. So, ngayon, yung roofing naman, yung height ng roofing, siguro nasa mga 15 feet dito sa gitna. At sa mga gilid ay siguro nasa mga 12 feet. So ayan, yung center ay 15 feet, yung roofing mula sa ground, at yung gilid ay nasa mga 12 feet yung height. So ayan. At talagang napakataas nung harang dito sa partition. So, sinadya po talaga nila ito kasi nga para tuwing aangat na yung flooring sa kakalagay ng risal ay medyo mataas pa rin yung harang. So, ayan guys, dito tayo guys. At yung mga ginamit na poste guys ay talagang yung mga kahoy na matitigas. Makikita lang ito sa mga malalaking yung medyo gubat talaga. Ayan, makikita nyo itong mga kahoy na ito. So, ganito lang ito kalalaki pero matagal na po itong anayin or mabubulok. So, ayan. Dito, katulad lang din ng style dyan kanina. Ayan, nandyan yung kanilang paitlogan at yung painuman na naka-hanger. So, ayan. So, maraming nagtatanong kung bakit ba naka-hanger yung portion ng painuman para po hindi madaling mabasa yung lapag na portion. Kasi nga, kung lapag lang din yun, doon lang din yung painuman niya, mas madaling mabasa at mas aksaya ng risal. So ngayon dito sa amin ay talagang mahal na yung risal at kapag hindi harvest season ay nagkakaubusan talaga ng risal. So ayun po. At ang sukat po ng kulungan guys, ang kabuuang sukat ay nasa mga 30 feet by 60 feet. So ayan, at naka-second fence din sila guys. Yan, naka-second fence para yung mga hayop ay hindi talaga makalapit dito sa loob or makapasok. So ayan. Ngayon guys, ito yung
pang second batch ni Sir Balones. Ayan, shout out sa iyo Sir Tatsuki Balones. Ayan, pang second building na ito, pang second batch, at mamaya silipin natin yung kanyang first batch at doon sa pinakauna niyang building. So ang gasto nito guys ay hindi pa natin mabigay dahil hindi pa tayo nakapagtanong. Kabalo, nakalong? Wala pa? Sige. So, ayan. So, dito tayo. So, ayan guys. Bawat poste po guys ay nakaputing. So, para talaga maiwasan na madaling mabulok yung kahoy na dito na part. So, ayan. At doon sa itaas guys, oh, merong, bakit ganyan yung mga style? Kasi nga, para ventilation. Kasi yung ipot ng itik ay napaka-acid. So, kapag close lang yan sa itaas, ay mas madaling kalawangin yung yero natin, i-compare natin sa merong ano yan, merong daanan ng hangin dyan. So, yan po yung explanation. So, halos-halos lahat ng mga duck farm ay kung ganito yung style ng kanilang duck house na pasalubong yung level ng yero, ay mas maganda talaga na may daanan ng hangin dyan sa gitna. Dahil talagang unang kakalawangin yung dito sa loob compare doon sa ibabaw kasi napaka-acid ng singaw ng ipot ng mga itik, lalo na kapag ground type. Titingnan natin yung kanilang patubigan or painuman. So tara na. At ito yung solar panel ng kanilang solar guys, oh. Maganda yan doon sa taas, dapat ihagdanan siguro. So ito yan guys, oh. Ayan. Naka-install na talaga guys. Number 6 na PVC. At talagang makapal yung ginamit nila. So, hinati lang po yung PVC na number 6. At dalawa na tubigan na po yung nagamit. So, ayan. At dito ay pinsin na makapal. At nilagyan ng epoxy ito long. So, ayan, nilagyan ng epoxy. So, meron ng tubig guys, oh. Kung makikita nyo, talagang level na level guys, oh. At naka-install na yung gripo. Ayan, hindi pa lang siguro naka-on yung main switch. So, talagang napakaganda ng pag-install sa kanilang tubigan. So, itong gripo na ito, dyan na tubigan. So, meron talagang partition. Ayan, kung makikita nyo. So, bawat box ng kulungan ay isang PVC na half, na hinati. So, at isang gripo. So, talagang yung tubig nila dyan ay sa kanila lang. At yung tubig dito ay dito lang din. So, talagang kung merong sipon yung mga itik dito, so, mas maiiwasan na makahawa sa ibang box. So, ito yung kagandahan sa iba-iba talaga yung painuman. So ayan guys, dito guys. Ayan. Yung tubigan dito. So ayan. At steel matting na yung ginamit nila dito na harang guys, oh. Ayan, at pininturahan ito ng siguro pang anti-kalawang yung pinintura dito. So talagang napakaganda. At dito lulusot yung ulo ng itik at iinom dyan. So ayan. Dito may kanal. Ayan. At ito yung niya, water tank niya. 2 drum yung ini-install. At ito yung main switch. Ayan, yung main switch ng mga gripo patungo doon sa patungo sa mga tubigan. So, 2 drum po yung na-install at meron ng laman. Ayan. Dito may gripo.
Ayan guys. Now, ayan, may tubig na. So, dito kapag meron kang lilinisan, so pwede mo na dito gawin. Naka-open po ito. So, kumbaga, gamitan po ito lahat. At tingnan natin dito yung sa ilalim. Ayan guys. Yan, pakita natin sa camera. Merong malaking kanal dyan sa ilalim para merong tubig. Sa ganyan na style ay mas hindi mabaho yung itika natin kung merong tubig na nakapundo sa ilalim. Kapag uulan, papasok ang tubig ng ulan dyan at mawawas out yung mga ipot or yung sa ibabaw ng ipot. So talagang maganda na design itong ganito guys. So ayan. At ipakita guys yung unang kulungan ni Sir Balones. Ayan. So pupunta tayo mamaya dyan. At so dito muna tayo mag-focus sa bagong building niya. Ayan guys, nalibot na natin yung kanilang kulungan. Dito tayo. Nalibot na natin. So nalibot na natin yung bagong kulungan ni Sir Balones. Siguro ang mga nagasto ni Sir nito nasa mga 100k dito sa building kasi nga yung kahoy na ginamit niya sa taas ay sa kanila na lang yon. Yung binabayaran niya lang dito ay yung pagpapa-chinso. Ayan. Ayan guys, siguro wala na tayong nakalimutan na na-explain na natin lahat, napakita na natin lahat. At ayan, tapos na po nating nilibot yung duck house, panibagong duck house ni Sir Balones or Balones Duck Farm. At nakita na po natin yung kanyang mga bagong ducklings, panibagong batch. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Hanggang dito na lamang ang ating video. Muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Happy farming and God bless you all.